Hello mga kabatang Quiapo, ito na po ang part 2 ng September 4. Sa mansion naman ay naglalakad si Mokang papunta sa bintana. At aktong pababa naman si Olga. Nakita ni Olga si Monique at pinuntahan niya ito. At nagsalita, Monique? Ikaw si Monique, no? Tumagot si Monique, opo. Ako si Olga. Hindi pa tayo formal na pinapakalala ng formal na kapatid ko si Alberto. Sumagot si Mocha, ay, sorry po, hindi ko po alam na may kapatid po pala si Alberto. Sumagot si Olga, masanay ka na sa mapapangasawa mo. Masyadong malihim. Sumagot si Monique, po? Ang ibig kong sabihin, ang ugali ng kapatid ko, hindi siya makwento kung sa mga bagay na personal niya. Tulad na lang nitong pagpapakasal niya. Wala man lang abiso. Hindi tuloy ako nakapaghanda na makilala ka ng gusto. Pero sige, magkita tayo mamaya sa kasal mo. Congratulations! At ikinagagalak ko na nakilala na kita. Welcome to the family! Sumagot si Monique, salamat po. At bumaba naman ang nanay ni Monique na si Nita. At nagtanong, anak, sino yung kausap mo? Nay, si Olga, kapatid ni Alberto. Handa ka na ba, anak? Totoo lang, Nay, di ko alam kung paano ipoproseso ang lahat. Ang bilis po ng mga pangyayari. Tumagot ng nanay nito. Kung kami nga nahihirapan na ikakasal ka na, ikaw pa kaya? Ngayon nanak na magbubukas ang bagong kabanata sa buhay mo. Maraming pang babagong mangyayari. Pero hindi ka makakapagproseso kung lagi mong babalikan ang mga nakaraan mo. Mas maganda siguro magpaalam ka na dito sa puso mo. Isara mo na ang iyong mga nakaraan at harapin mo na ang kinabukasan mo. At umiyak si Monique at niyakap ang kanyang ina. Samantalang sa isang parkingan ay pagkita si Paquito sa hitman at sinabi niya na alam mo naman ang gagawin mo na. At inabutan ng pera at sinabi, ikaw nang bahala dyan ha. Sinabi ng hitman, sige boss, ako nang bahala. At sa mansion naman nila Ramon, ay tinutulak ni Nita ang wheelchair ni Marcy. Ay, pahangin ka muna. At sinabi ng katulong, ma'am, kain na po kayo. Sumagot si Nita, salamat. At sa likod naman, dumating si Ramon. Binati ang mag-asawa. Magandang umaga po. Sumagot si Nita. Magandang umaga din po. At sumagot naman si Ramon. Hindi nyo po naaalala, ako po yung bumusita sa ospital. Sumagot si Nita. Naalala ko po. Sumagot si Ramon. Pasensya na po kayo. Hindi ko po nahingi ng formal ang anak nyo na si Mokang. At alam ko kung gaano ka-importante sa inyo, gaano kahalaga sa inyo si Monique. Kaya nandito ako upang magpakilala po sa inyo ng maayos. Sumagot si Nita, sana po naintindihan niyo po din kami kasi bigla-bigla din po ang mga pangyayari. Pero wala na po tayong magagawa, nandiyan na po yan. Sumagot si Ramon, naintindihan ko naman po kasi dahil ngayon nga lang tayo nagkakilala. Sumagot si Marcy, tatapatin na kita. Hindi madali para sa akin na makita ang nag-iisang anak ko na babae ay magpapakasal sa isang lalaki na hindi namin kilala. Kaya kung sakaling dumating ang panahon na hindi mo na siya mahal, sasaktan mo lang siya, babawiin ko siya sa iyo. Sumagot si Ramon, mahal na mahal ko po anak ninyo. Hindi po mababawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko lang naintindihan ang ibig sabihin ng pagmamahal. Huwag kayong mag-alala, aalagaan ko po si Monique. Mamahalin ko siya habang buhay. Pangako ko yan. At kinamayan ni Ramon si Mang Marcy. At pumunta na si Ramon sa kanyang tatay. Oh anak, kamusta ang pamilya ni Monique? Sumagot si Ramon, fine, nakausap ko na sila. Sumagot ang tatay niya, tapos sumagot si Ramon, nabigla sa pangyayari. Sumagot ang tatay niya, matatanggap din nila yan. Halika anak, saluhan mo ako sa pagkain. Sa preso naman, nakita ni Tanggol si Ruben. Oh, Tanggol, teka sandali. Sumagot si Tanggol, Ben. Sumagot si Ruben, ano nangyari Tanggol, ba't nandito kayo? Ben, nahuli kami. Nakaw kasi kami. Tapos biglang tumawag ng pulis. Nahuli kami ng mga pulis. Kaya kinasuhan kami ng illegal possession of firearms.
Possession with illegal drugs. Ito, buhay pa. Swerte lang tanggol. Buti na lang dapis pang mama sa akin. Medyo mabigat-bigat pala ang kaso nyo. Mahaba-haba ang bubunuin nyo dito. Ben, mukhang galit ng mga tao dito. Nag-iinitan kami. Tulungan mo sana kami, Ben. Sumagot si Ben. Sige, tanggol. Makausapin ko si Mayor. Maaboring ko kayo. Sana pagbigyan ako. Salamat, Ben. At lumapit si Ben kay Mayor. Mayor, baka pwede ko nang arborin tong mga batang to. Mabait naman tong mga batang to eh. Taga sa amin eh. Mga batang Quiapo. Sumagot ang Mayor. Ben, hindi yan pupunta dito kung mababait yung mga yan. Sigurado ako mga tarantado yan. Sumagot si Ben. Pero sana Mayor, huwag mo naman pahirapan. Sumagot si Mayor. Huwag mo akong sabihan ng ganyan, Ben. Ipatong na ang mga ulo niyan. Sabi ni Warden. Lalo na yung isa, yung pogi. Kaya walang gagalaw dyan. Ngayon, kung may gagalaw sa mga yan, sisiguraduhin ko sa yung hindi ako yon. Sumagot si Ben. Pero sana Mayor, matulungan mo sila. Hindi naman masamang tao yung mga yan eh. Ako naman, tagasunod lang kung anong sabihin sa taas. Kung inutos sa akin na wala akong gawin, wala akong gagawin. Kaya ligtas sila dito sa seldang to. Kamusta, Warden? Nandiyan na sa loob, nakastigo na. Kamusta? Sumagot ang Warden. Mukhang matitigas, palaban. Mga tarantado. Balita ko, yan mga grupo na yan ng tirador sa Quiapo. Sumagot si Espina. Ganon ba? Pues dito, didiretso sila. Titinuyang mga yan. Tara, Santos. At tinawag siya ng Warden. Chief, merong nag-o-offer sa atin para sa ulo ng mga yan. Sumagot si Chief. Sino? Tsaka ko nasasabihin sa'yo. Ang importante, malaki ang patong sa ulo nila. Sumagot si Chief. Magkano? Sumagot ang Warden. Tiba-tiba tayo. 3 bilyon. Ang importante doon, ingatan natin ang isa. Sino doon? Bakit? Anong ginawa? Natay daw nito yung anak ng nakausap ko. Gusto nila pahirapan natin. Kapag nagkaayos na kayo sa pera, gusto niya, siya mismo ang papatay sa tanggol na yan. Sumagot ang Chief. Mapera, mayaman. Sige, pakikiramdaman ko. Kikilatisin ko. At ako ang magpepresyo. Dumiretso na ang Chief at sumigaw ang isang Warden na, sino yung mga bagong pasok? Tayo. Papakilala ko sa inyo. Siya ang pinakamataas na tao dito sa loob. Siya ang dahilan kung bakit maayos ang pamamalakad dito. Dahil sa kanya ay maayos ang inyong nigaan, masasarap ang kinakain nyo. Hindi nyo mararanasan sa ibang kulungan yan. Kaya magpasalamat kayo, higit sa lahat. Respeto nyo si Chief Espinas. Hindi pwedeng sisiga-siga dito. Maasal nyo sa labas, huwag nyo dalhin dito. Hindi makakatingin kayo ng pinakamasakit na parusahan. Naintindihan? Sagot. Opo. Sumagot si Chief Espinas. Sino dito yung tanggol? Nagtaas ng kamay si tanggol. Balita ko, mga tirador kayo ng Quiapo ah. Totoo ba yun? Sinasayang ninyo ang mga buhay ninyo sa samang gawain para kumita lang ng maliit? Pero huwag kayong mag-alala. May pagkakataon pa para magbago kayo. Dahil dito sa akin, paglabas ninyo, sinisiguro ko sa inyo na matitinong tao kayo. Mayor, yes Chief, ikaw na bahala. At umalis na si Chief Espinas. Abangan bukas. Handa daw silang magbayad ng 3 milyon para pahirapan ng sa grupo na to. Thank you for watching. Follow for more po. Wala kang trip, ang ano mga langgam. Wala akong ma-post eh. Minsan lang din Oo, yung mga nagkakatang pagkain, sundan mo lang.